Mga kaibigan, mismong US Defense Chief na ang nagsabi na dapat magtulungan ang Pilipinas at Amerika kontra China sa West Philippine Sea, mga kapatid. O yan, nasa title mismo yan ng balitang ating panonoorin ngayon mula rito sa News 5 Everywhere. Kasi tulad nga nung sinabi ko mga tol, no, hindi pa ganun kalakas ang ating puwersa. Though pinipilit naman ng ating gobyerno na tayo ay modernize ng ating military, pero hindi kasi ganun kadali talaga. Sobrang laki ng budget na kailangan ng ating militar para kahit papano makahabol man lang sa talagang napakalaking puwersa nitong China na matatawag nating bully talaga dito sa West Philippine Sea. So ano ang kailangan nating gawin mga tol? Makipag-alyansa tayo sa mga malalaking bansa, sa mga makakapangyarihang bansa, hindi para makipaggera kundi para magkaroon lang ng deterrence mga tol. Ibig sabihin magkaroon man lang ng harang o tawag dito, pwedeng maging bakod, babala, magkaroon ng pagdadalawang isip itong China na manggulo sa atin kasi nga meron tayong mga singlalaki nilang bansa na handang tumulong sa Pilipinas mga tol. Kumbaga halimbawa sa bully, di ba? Kapag ikaw lang mag-isa dumadaan sa kalye, lagi kang kinakaltukan, di ba? Inaaway ka lagi. Pero kapag meron kang kasama na kasing laki niya, kahit papano nagdadalawang isip siyang lapitan ka. Kasi mga tol, ang bully, takot din yan sa bully Lagi nyo tatandaan. So eto, panoorin natin tong balitang to mula rito sa News 5 Everywhere. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Ngayon nagkakaroon na naman tayo ng mga balita sa West Philippine Sea. Kaya iwan ulit natin ng politika mga tol. Iwan muna natin yung politika. Dito tayo mag-focus ngayon sa West Philippine Sea. Samahan ninyo ako mga tol. Panoorin natin to. Iginiit ng Defense Chief ng Amerika na dapat ay magkabalikat na harapin ng Pilipinas at US ang pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Tiyempo ang pahayag na yan ng US official sa naaktuhang pagmamasid ng isang Chinese warship sa joint exercise ng Pilipinas, Amerika at Japan. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Biruin mo pinapanood tayo ng China warship. Nagsasagawa tayo ng maritime joint exercises mga tol. Imagine nyo, may kasama tayong bansang Japan, Amerika, kaya anong ginagawa ng China? Masid lang sila sa malayo. Yun yung sinasabi ko kanina. Kapag Pilipinas lang mga tol, di ba nitong mga nakaraan biruin mo mga kapatid, BFAR at saka PCG namimigay lang sila ng ayuda sa mga sa mga mangingisda. Anong ginawa ng China? Lumapit. Hinarang tayo, binuntutan tayo mga tol. Hindi pa sila nakontento, nag-deploy pa sila ng mga inflatable boat ng CCG nila. Nilapitan yung ating mga barko at pilit tayong pinapalayas. Ganon sila mga tol kapag Pilipinas lang mag-isa. Pero tingnan nyo, kapag may mga kasama tayong ibang bansa, anong ginagawa nila? Nakamasid lang sila mga tol mula sa malayo. Diba? Kaya kailangan talaga natin ng kasama Tuloy natin. Sabay-sabay na naglayag sa timog silangan ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ang mga barkong pandigma ng Pilipinas, Amerika at Japan. Bahagi ito ng Multilateral Maritime Cooperative Activity. Pero niya, Bajo de Masinloc din yan mga tol, kung saan pilit na pinapalayas tayo ng China. Namimigay lang tayo ng ayuda o namimigay lang tayo ng mga krudo at saka ng mga grocery sa mga mangingisda. Diba? Pinapalayas tayo, hindi threat yun sa kanila mga tol. BFAR yun at saka barko ng PCG. Eto mga warship to mga tol. Anong ginagawa ng China? Wala. Masid lang sila sa malayo. Ng tatlong bansa, kasama ang News 5 sa mga nakasakay sa barko ng Philippine Navy na BRP Jose Rizal. Ilan sa mga ginawang pagsasanay ang Communications Check Exercise, Rotary Flight Operations, Maritime Domain Awareness, Contact Reporting, Division Tactics at Photo Exercises. Nagsagawa rin sila ng personal exchange o palitan ng ilang tauhan ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at Amerika. O di ba walang sagabal, di ba? Walang sagabal mga tol. Ang gagawin ngayon ay personal exchange o magpapalitan ng tao. Yung ilang tauhan ng Navy natin, dadalhin doon at yung ilang namang tauhan nila ang sasakay sa ating barko. Pero habang nagsasanay ang mga Navy ship, isang Chinese warship na may bow number 574 ang namataang tila nagmamatyag mula sa malayo. Wala, sa malayo lang kayo. Nasa 8 nautical miles ang layo nito mula sa amin.
They actually attempted to maneuver closely, but again we challenged them and we asked of their intent, and then they altered their course. O, di ba? Biglang lumihis ng landas, mga tol. Kaya may kita natin talaga yung diferensya at napansin na rin ito, mga tol, ng ating mga otoridad, di ba? Na kapag nagkakaroon tayo ng mga joint maritime exercises o patrol dito sa West Philippine Sea, hindi tayo ginagambala itong China. Ang gagawin nila, mga tol, maglalabas sila ng balita na kung saan tutulig sa inila tayo. At sinasabing tayo daw ay gumagawa ng gulo, gumagawa ng pinapalala daw natin ng tensyon at pinapalala natin, mga kapatid, yung problema dito sa West Philippine Sea. Yun ang patuloy nilang ginagawa, mga kapatid. Pero kapag ka nandirito tayo, may kasamang mga barko, hindi naman sila makalapit. Nagagawa lang nila tayong gambalain, nagagawa lang nila tayong lapitan o kaya palayasin, ipagtabo yan, i-water cannon pa kapag talagang gigil na sila sa atin kapag mag-isa lang ang Pilipinas. Diba? Kapag wala tayong kasamang bansa na malalakas din. They're just conducting normal navigation. Sa kabila nito, naging matagumpay pa rin ang pagsasanay ng tatlong bansa. It shows a strong message of our allyship with the Philippines and the Japanese, and that we are strong allies and we support each other. Kasabay ng pagsasanay, nakipagpulong naman si U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa kanyang counterpart na si Secretary Gibo Teodoro sa Camp Aguinaldo. Ilan sa mga napagkasunduan nila ang pagpapadala ng karagdagang military equipment sa Pilipinas at pag-develop sa EDCA site sa ating bansa. Wow. Ako, magrarally na naman dito yung mga kontra Amerika, mga kapatid, no? Magagalit na naman sila dyan. Military equipment sa Pilipinas at pag-develop sa EDCA site sa ating bansa. This includes using the Nemesis anti-ship missile system and highly capable unmanned surface vehicles. Oh, wow. In exercise Balikatan this Balikatan. We will enhance our current EDCA locations and we will make improvements. Mind you, these are Philippine bases of which we have to invest in. Alam niyo, mga tol, na hindi naman politiko to si Secretary Gibo. Ano siya appointed siya, mga tol. Kung pwede lang sana, no, pati sa mga susunod pa sanang administrasyon. Hindi natin kasi alam, mga tol, kung sino. Sa totoo lang, no, hindi natin alam kung sino. Pwedeng maging si Sara Duterte, pwedeng kung sino pa, pwedeng tumakbo, Leni Robredo, pwede rin. O kaya kung sino, ito may nababalita, sabing ganon ni Vic Soto, the next leader of the country, si Vico Soto, mga tol. Well, hindi natin alam, mga kapatid, no? Pero definitely, mga kapatid, meron at merong magiging bagong presidente by the year 2028. Di lang natin alam, mga tol, kung sino, pero sana na yung papalit, o kaya kung maaari nga hindi napalitan to si Secretary Gibo Teodoro bilang Defense Secretary, kasi talagang may kita mo sa kanyang hindi talaga siya pro-China at alam mong willing siyang gawin lahat para magkaroon ng deterrence, mga tol, etong ginagawa ng China dito sa West Philippine Sea. Sana nga, kung pwede lang sana, siya pa rin yung Defense Secretary natin, mga tol. O kung may papalit man na bagong Defense Secretary, sana hindi pro-China, di ba? Tuloy natin. Sa gitna naman ng tumitinding tensyon sa Indo-Pacific region, may nilinaw ang Amerika sa pagpapatibay ng alyansa nila sa Pilipinas. We do not seek war, we seek peace. Tama. Nag-courtesy call na... Yun naman ang lagi natin sinasabi, hindi natin gusto gera, gusto nating kapayapaan. Makakamit lang natin yun, mga kapatid, kapag natanggap natin ang respeto mula sa China. Ang problema, ibibigay ba nila sa atin yung respeto? Yun ang malaking katanungan. Naman si Hegseth kay Pangulong Bongbong Marcos. Dito sinabi ni Hegseth na dapat daw magkasamang haharapin ng Amerika at Pilipinas ang pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Deterrence is necessary around the world, but specifically in this region, in your country, considering the threats from the Communist Chinese, and that friends need to stand shoulder to shoulder to deter conflict, to ensure that
There's free navigation. Mula sa West Philippine Sea, nagbabalik Diba yun ang kailangan natin mga tol, hindi natin kailangan na makipagsabayan ng init ng ulo sa China o kaya yung pambubulas nila sa atin. Hindi kailangan makipagsabayan ng Pilipinas. Dati ganun tayo mga tol gusto nating palagan ng Pilipinas itong China, kumbaga makipagsabayan tayo ng water cannon, diba? Kung maaari, paputokan na sila. Pero mga tol, habang napapanood ko yung mga nangyayaring gulo sa Middle East mga tol, lalo kong nare-realize, no, lalo kong nare-realize na hindi maganda na sapitin natin yung ganong sitwasyon mga tol. Alam ko yung iba sa inyo hindi nyo ako maiintindihan kasi hindi naman kayo nag-iisip Pero panoorin nyo na lang, no? Panoorin nyo na lang yung mga nangyayaring kaguluhan sa Middle East mga tol. Hindi nyo na naisin yan mangyari dito sa Pilipinas. Pwede pa rin natin maipagpatuloy yung paggiit natin sa teritoryo natin sa pamamagitan ng pagpapalakas, sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa sa mga malalakas na bansa para magkaroon ng deterrence, no? Hindi para makipagdigmaan sa China, mga tol. Yan lang lagi nating tatandaan. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.